Ano ang napala ko sa aking pagmimigtaw sa loob ng maraming taon? Alright? At ito po ay isang unfiltered na katotohanan sa mga na-experience ko sa loob ng maraming taon na ako ay full-blown migtaw. At isi-share ko po ng walang dagdag, walang bawas, kundi kung ano lang talaga yung eksakto at very honest na akin pong na-experience sa talambuhay ko ng aking pag-full-blown migtaw. Right? Well, pag sinabi pong migtaw, unang-una po agad, especially yung mga hindi nakakaintindi, iisipin agad weirdo ka. Right? Bakit po? Bakit nangyayari ito? Ito po ay dahil sa lahat ng mga inaral ko na po sa inyo, lahat po ng mga tinuro ko sa inyong information, gamit po ang history, right? Gamit po ang biology, psychology, sociology. Lahat po yan ay akin pong ang bunga ng aking pag-aaral at pananaliksik, right? Sa Red Pill. At walang Red Pill channel na nakapagturo nito dito sa Pilipinas, kahit nga sa foreign eh. I dedicated my life para lang masagot ko ang katanungan na ito gamit ang history, psychology, biology at sociology. Kasi ito po yung source of truth para masagot mo ang hiwaga at misteryo ng society natin at ng kapaligiran natin. Right? Sinabi ko na po sa inyo, lahat po ng mga itinuro ko mula pa nung nagsimula kami sa The Red Pill PH, right? 3 years ago. Chivalry po at gynocentrism ang at hanggang ngayon nagpapatuloy na sistema na nagsimula pa sa medieval age na kung saan ang mga tao ay hindi pa namang ganun kaedukado. Right? Ang mga tao nun, mga superstition pa ang pinaniniwalaan, hindi pa ganun kalawak ang mga universidad para magdala ng mga karunungan, edukasyon sa mga mamamayan noon. Kasi nga medieval yan. Gitnang panahon po yan. Hindi po yan yung Renaissance na kung saan yan po yung rise ng scientific revolution. Bandang 1600s, 1700s yan. Medieval ho yan. Ang mga paniniwala niyan, madalas yung mga superstition, pamahiin, pagano, etc. Ngayon po, naipasa po kasi sa atin yan sa loob ng napakaraming siglo. Nagpasa-pasa yan henerasyon by henerasyon. Nagpasa-pasa po ang ganyang klaseng kultura at paniniwala. Na kung saan po, si Aquitaine, right, pumasok lang sa utak niya na i-afflip ang kababaihan, right? Sa pamamagitan ng chivalry, kasi ang chivalry, ang original niyan is yung kagandahang asal ng mga knight, kasi nga ang mga knights ay mga barbaric, mga mapupusok na mga sundalo, soldiers. So, nagkaroon sila ng code of conduct na tinatawag kabutihang asal, respeto sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Pero, ipinasok dyan yung chivalry na kung saan isinama nila, inad nila yung sintahin at luhuran ang mga gagong babae. Di ba? Yan. Diyan po yan nagsimula. Naging fantasy na siya. Tapos, sa mga literature, ngayon, 1200, 1300, 1400, 1700s, right? 1800s, 1900s, ayan. Nagpapatuloy po yan. Kaya po ninyo nakikita hanggang ngayon sa society po natin na ganun na lang ka-special ang mga babae. Pero, yung pribilehiyo nila, yung mga karapatan nila, yung pagtrato sa kanila ng special, yung pag-afflip sa kanila, yung pagkukonsinti sa mga mali nila, hindi yun nararanasan ng mga lalaki. Ito po ay dahil nagsimulang sintahin at i-uplift ang mga babae sa lipunan dahil dito sa chivalry. Right, na naisipan lang noong medieval period. Alright? I hope po na napakalinaw po niyan.
Again ho, si Eleanor of Aquitaine, right? Ang responsable, ang deputang babae sa kasaysayan na responsable na nag-imbento ng courtly love noong medieval age, na kung saan iniutos niya na simula nung panahon ngayon, sa mga knights na tratuhin na parang malalord at Panginoon at unattainable ang mga kupal na babae. Yung mga tanga-tanga namang tao, pinaniwalaan yun, pinakalat nila doon sa lipunan, sa society ng medieval age. Si Eleanor of Aquitaine ang responsable dito, ang deputang babaeng to na nagmula pa sa medieval age. Kung kaya ganyan na lang ka-special ang mga babae hanggang sa panahon to, lalong mas lumala sa panahon na to dahil sa tulong ng social media. Right? Naiaral ko rin po, brothers and sisters, ang biolohiya, na kung saan po ang pinaka-core nito ay ang double mating strategy ng kasariang babae. Ito ay dahil maikli lang ang window period ng egg cell ng babae. Right? Dahil sa The Red Pill PH, nalaman po ninyo na peking mga katuruan ang napapanood po ninyong romantic movies at love song na kung saan may forever, may soulmate. Wala pong nag-i-exist na ganyan. And even romantic love, walang nag-i-exist na ganyan. Kung ayaw po ninyo maniwala, i-research po ninyo. Right? I-research po ninyo. Si Dr. Lubomir Labi, PhD, isang French psychologist, siya po ang nagpatunay niyan sa kanyang studies na walang romantic love na nag-i-exist. Nung ancient times, walang romantic love kahit nung prehistoric pa. Right? Talaga nagpa-partner at nagpo-procreate lang talaga ang mga tao noon. Right? Kung ayaw nyong maniwala, do your research, fact check. Pabulaanan nyo ako, pabulaanan nyo kami. Gawin ninyo kung ayaw nyong maniwala. O kaya diyan kayo makinig sa mga putang inang mga dating gurus and pick-up artists, sila ang paniwalaan ninyo. Huwag nyo paniwalaan yung science and research. Okay? Manatili kayong bulag. Now, going back. Sa biology po, of course, ang mga babae po ay they are hypergamous gender. Meaning, pinipili nila yung pinakamaliit na porsyento lang ng mga good genetics at mga leader type ng mga lalaki. That's why, nagtataka ka kung bakit ang madalas mong naririnig sa dila, bunganga ng mga babae, matatangkad, gwapo, mga hindi nila ma-figure out, yung mga hindi nice guy, yung mga bad guy, right? Yung mga adventurous, yung mga leader type. Ngayon, coincidence ba yan? Hindi ho. Dahil po yan sa evolution ng gender na babae mula pa nung prehistoric era. Kung saan yung mga babae, yung mga tribo noon, yung mga caveman, mga taong tabon pa, diba? Homo erectus, Homo habilis. Yung mga babae noon, para makasurvive sila, dumedepende sila doon sa pinaka-leader type na lalaki. Yung nang sumasabak sa panghahunting ng mga hayop para may makain, yung pinaka-leader at dominant sa tribo. And even mga unggoy at gorilla, ginagawa din yan. Yung mga babaeng gorilla, nagpapalahi lang sa mga alpha na gorilla sa tribe ng mga gorilla. Yan po yun. Ang double mating strategy ang ayaw ng mga kababaihan na malaman at na ma-realize ng lahat ng society at ng lalaki. Bakit? Nakakahiya ito. Nakakahiya ito sa imahe at reputasyon at dangal at dignidad ng kasariang babae pag nalaman pag nalaman ito ng lahat ng lalaki. Dahil ito po ay makasarili, panggugulang at oportunista. Okay. Bakit? Ang egg cell ng babae ay maikli ang window period. Maikli lang yung kanilang egg cell. Kaya yung biology nila, inuutusan sila ng biology at female nature nila na doon mag-procreate sa mga matatangkad, perfect jawline, mga gwapo, mapuputi, yung lahat ng mga genetics na magaganda, makikinis ang balat, mistiso. Tapos,
yung mga lalaki po na yun ay in demand din sa ibang babae. Now, yung babae, hindi na siya umaasa na magkukumit yung lalaking alpha at good genetics na yun. Yung maliit na porsyento ng mga lalaki na yun. Right? Kasi nga maraming option na babae yung lalaki na magandang genetics, leader type na yun. Kaya mo naririnig yung iisa na bulok at nakakasawa na bukang bibig ng mga babaeng babaero ang mga lalaki. Hindi po coincidence yan, gawa yan ng biology ng sangkatauhan. Okay? Dahil pinagtatagpo ng biology yung egg cell ng babae at yung magagandang genetics na similya ng mga lalaki. Kasi nga ito ang paraan ng biolohiya natin at lahat ng mga nabubuhay na organismo para walisin ang mga pangit na genetics. Ano yan? Yung mga pandak, yung mga pangit na lalaki, yung mga hindi leader type na lalaki, yung mga introvert, yung mga hindi confidence. Kasi ang biolohiya ng lahat ng organismo na nabubuhay sa balat ng putang inang planetang mundo na to, gusto ng biology na mag-survive yung strong at magagandang genetics. Kaya niya inuutusan yung eggs, yung mga babae, yung hormone ng babae. Yun ang dahilan. Nagigets? Hindi yun dahil totoo yung akusasyon ng mga babae sa lipunan na babaero lahat. Hindi. Yun yung tinutukoy nilang maliliit na porsyento ng mga desirable na lalaki. Kasi nga marami ang mga lalaki din ng nice guy kasi inaralan yan ng blue pill chivalry style na sintahin at luhuran ang mga gagong babae. Right? Yun ang dahilan kung bakit bukang bibig nila babaero ang lalaki. Pero hindi po nila nauunawaan yung tunay na matrix na ginagalawan natin pagdating sa dating, relationship at marriage. Ito po ang biolohiya, ang unseen enemy na kumukontrol ng mate selection ng sangkatauhan, lalo ng babae. Right? Ngayon, pag anakan na yung mga babae ng mga magagandang lahi na ito ng mga lalaki, hindi sila umaasa na kukumit yung mga lalaki. Anong gagawin nila? Doon nakakagat yung kanilang needs for resources. Magsusustento, yung makakapag-provide, bubuhay sa kanila, mapoprotekta sa kanila at makakasama nila habang buhay. Diyan papasok ang tinatawag na beta need. Yung hindi kagwapuhan, yung introvert, simple lang na nice guy na may trabahong disente, na kayang bumuhay ng pamilya. Yun ang susunod nilang lalapitan kapag naanakan na sila. Sinabi ko na sa inyo, hindi nakakadama ng romantic love ang babae dahil driven siya ng kanyang biolohiya at ng kanyang hormone. Ganun ang pagpili niya sa lalaki. Paano bine-brainwash ng society at mainstream media ang mga lalaki para dumali ang buhay ng babae? Saan? SBI, Society's Brainwashers and Influencers. Paano yan? Yan yung mga napapanood mong romantic movies sa Disney fantasy movies, sa mga love songs. Yan. Kasi nga, iyan ang paraan ng society at mainstream media para brainwash ng mga lalaki para wag mawalan ng option ang babae. Kasi nga limitado ang kanilang putang inang egg cell. Okay? Putang inang egg cell. Okay? Limitado. So ang paraan ng society para hindi mawalan ng option ng mga babae ay brainwashin ang mga gagong bubong lalaki sa pamamagitan ng love song mula pa pagkabata, ipanood sa kanila na ganun. Iyon ang itinatatak nila sa utak ng mga lalaki habang lumalaki, nagbibinata, hanggang ma-develop ng todo yung utak ng lalaki, makapag-isip na siya sa sarili niya, pero naindoktrinahan na siya ng blue pill na love song, romantic movie. Kaya kayo ngayon addicted sa babae.
Yan ang dahilan yan kasi yan ang brainwashing na ginawa sa inyo ng society mula pa pagkabata. Saan? Sa pamamagitan ng romantic movies at ng love song at ng mga romantic na mga advertisement na nakikita nyo sa billboard. Lahat ng yan ay may subliminal messages. Diyan papasok yung psychology. Right? Kaya kayo hindi makaalis sa matrix na yan. Addicted kayo sa babae kasi diyan kayo hinubog ng society. May napala ba kayo? Wala. Sayang pera, sayang pagod. Yan. Nasaan? Ano ang ginagawa ng babae? Ayun, double mating fucking strategy. Alpha seed, beta need, alpha fox, beta box. Pakantot dun sa mga gwapo na mga piling-pili lang ng mga lalaki. Ngayon pag nabuntis, bibigtima ng mga provider. Gago, tangina, di ba? Nakakahiya, makasarili, walang malasakit sa side ng lalaki. Period. So alam nyo na. Psychology ng babae. Right? Female psychology, nagkaroon ng studies po dyan na kung saan po bakit po hinahabol ng babae ang lalaking kasal. Nagkaroon po ng pag-aaral dyan. Pag-alaman po na sa experiment at research study na to ng female psychology, mas gusto ng babae yung mga bagay na hindi nila makuha, na unattainable at umiiwas sa kanila. Ayun yung mga bagay na bawal, forbidden, gaya ng lalaking may asawa. Doon nag-a-activate yung kanilang interest. Ang utak ng babae ay illogical, hindi siya logical. Kaya naboboring ang babae kapag ka-chat mo. Dahil nga, nase-sense niya na weak man ka dahil nakuha ka na niya. Ina-admire mo siya, hinahabol mo siya. So, ang mangyayari, magsha-shutdown yung interest niya, mawawalan siya ng interest sa'yo dahil nga yung female psychology ang kailangan mo maintindihan. Ang utak ng babae, pag nasa hot mode yan, that means lagi ka niyang hinahabol kasi nga hindi ka available, hindi ka desperado. Ang utak ng babae ay gutom sa atensyon at validation. So yung mga lalaki na hindi humahabol ng babae, yun, doon nagkakaroon ng interest at intrigue yung utak ng babae. Kaya nagbabalik ang babae kapag hindi ka na nag-reply. See? Sa sociology, mahalaga rin yung status, yung leadership mo at saka yung financial status mo, yung mga natapos mo, edukasyon mo. Isa rin yun sa pang long term na requirement ng makasariling gagong babae. Alright? Kaya ayaw ng, kung relihiyoso kayo, ako hindi ako relihiyoso, pero kaya naiintindihan ko ang turo ng religion. Kaya ayaw niya, ayaw ng Diyos na yung gender na yan ang mag-dominate sa lalaki. Kasi nga masisira. Kung pasusunurin ng babae sa mood niya, sa kagustuhan niya, sa standard niya yung lalaki, mawawalan rin ng gana yung babae kasi nga weak man. Mahina yung lalaki, hindi niya kayang i-dominate at, disiplinahin at pamunuan yung babae. So, babae din yung gumagawa ng kanyang failure kasi nga, siya yung nasusunod instead of lalaki. So, going back, bakit ako nag-MGTOW? Is just walang kwenta ang lahat. Nalaman ko ang lahat ng to, na-realize ko to. At nang sinubukan kong tanggalin na ang blue pill ko, addiction ko sa babae, tanggalin ang pag-i-effort ko na mapansin ng babae. Yun, doon ko nakita yung massive instant changes. Nag-focus ako sa sarili ko, nag-aral ako ng socialization, ng finance, nag-improve ako ng aking looks, nag-aral ako ng mga skill, minaster ko, kung humihingi ka ng validation as a blue pill sa mga babae, ako hindi ko ginawa yun. Ginagawa ko yan para sa lahat ng tao at para sa society. Right? Hindi para mapansin ako ng babae. At doon ko nakita na kung kailan wala na akong pakialam sa babae, doon sila nagsisimula magparamdam, maglapitan. Pero dahil nga sa retirado na ako, red pill na ako, hindi na ako naniniwala sa romantic love. So pag may lumapit na babae, ang gagawin ko, kakausapin ko, and sila yung gagastos, hindi ako. Sila yung mag-i-effort at kahit
blackmailin ka nila na ayaw ka na nila, wala naman akong pakialam kasi wala na akong nararamdaman na pagmamahal at attraction sa babae. So nagbabaliktad ngayon yung sitwasyon, yung ginagawa, yung nature ng babae, ikaw na ngayon yung gumagawa nun sa babae pag miktaw ka. As well as, dahil nakapokus ka sa sarili mo, hindi mo rin pinababayaan yung looks mo, yung healthy lifestyle mo. Makasarili ka di ba? Kasama dyan yung mga achievements mo. Ano yan? Yung mga skill set na pinag-aralan mo, minaster mo, socialization, yung mga skills, ano man yan? Computer skills, business skills, di ba? Marketing, leadership, digital skills, lahat ng yan. Magbubunga yan, magbubukas yan ng bagong mga oportunidad sa'yo. Ma-promote ka sa trabaho, lumaki yung sahod mo, makaipon ka ng sahod mo, magbi-business ka. See, ang MGTOW po ang pinakil ng kaliwanagan ng lalaki. Dahil magdadatingan sa'yo lahat ng atensyon, hindi lang ng mga babae, kundi lahat ng tao, ma-appreciate nila yung iyong value. Kaya lang ang kaibahan, dahil red pill ka, hindi ka naniniwala sa romantic love. Laging nakataas yung depensa mo. Wala ka nang pakialam sa babae kasi nga makasarili ka na. Kung paano makasarili ang mga babae. Ayaw mo na rin silang basta-basta buntisin at bigyan ng anak kasi nga delikado. Gagamitin nyo ng babae, kukunin niya rin, mawawalan ka ng anak, tapos ipapasustento niya pa sa'yo. Diba? Which is napakasakit nun para sa ng lalaki. Ito yung lahat ng mga changes na naranasan ko. At hanggang ngayon nararanasan ko. Na sarado yung utak ng mga lalaki, yung mga viewers dyan, hindi pa rin nila yung matanggap. Kasi nga, nandun pa rin sila sa matrix ng addiction sa babae. Hindi nila kahit anong episode na gawin ko sa The Red Pill PH, hindi nila maiintindihan yun. Kasi nga, ayaw nilang subukan. Wala akong pakialam. Importante, nagawa ko na yung mission ko. Anytime, pwede na akong mag-retire as a host of The Red Pill PH. Pwede na akong magpahinga. Kasi nga, kahit hindi na ako mag-host ng The Red Pill PH, kakalat at kakalat yung aral na ito. Hanggang sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po at mabuhay ang susunod na henerasyon ng tunay na pamilya.